Pero maliban dyan sa impeachment ni VP Sara, meron din kengkoy-kengkoy na nangyari ron kahapon doon sa isang congressman na talagang pinagpipestahan ngayon ng kahihiyan sa social media. Si Suntay. Si Mr. Fantasy. Na sabi niya, nakita niya ron sa Ann Cortez, tapos nag-init siya. Kung, alam mo, Congressman Suntay, ito payo ko sa iyo. Kung nag-iinit lang rin naman yung katawan mo sa babae, hindi ka bagay dyan sa Kongreso kasi malamig dyan, malakas aircon dyan. Kasi dapat ngayon, dapat sa'yo, magsasama ka sa akin, ay kagayam. Kasi maraming kontak yan. Tanggal, init na katawan mo kay Yayam. Ako naman silang kahit nito ni Palorita. Dapat kayo sumama ka. Oo, kaya yan. Tingnan mo kami ni Joe. Good boy ako. Kaya tinatanga. Sa tingin nyo, okay ba yung sinabi niya? Pero pinagtatanggol niya na ano lang daw na yun eh. Daw? Imagine lang naman daw niya yun eh. Sinasabi niya yung intent walang mali. Oo. Wala siyang intensyon na bastusin. In fact, compliment nga raw yun. Pero nag-apologize na raw siya. Sorry kami pa may kasalanan Nag-apologize na siya sa mga tao daw na nasaktan. Wala naman daw mali siya doon sa gusto niyang sabihin. Parang yung sorry na hindi sorry di ba? Kasi talagang pinagpipilitan pa din niya na walang masama sa sinabi niya. Pero sa totoo lang mga ka-BBM, yung kanyang analogy ay pang-elementary. Napakababaw ng analogy at malayo sa sitwasyon na nangyari o sa sinabi ni VP Sara tungkol dyan sa assassination, no? Exactly. Threats niya nung last year. Napakalayo ng analogy ni Suntay. Kaya dapat talagang i-condemn ng unang-una ng mga babae ang kanyang sinabi at hindi dapat objectify ang mga babae, no? Sa mga kahit anong sitwasyon, kahit anong forum, hindi dapat ginagawa ng isang tao yan. Lalo na sa isang congressman na honorable, supposedly, at pinapasweldo lamang ng taong bayan, kasama na ang mga kababaihan. Ewan ko bakit yun kaya nagamit niya? Babae, di ba? Hindi lang babae, nagpangalan pa ng artista. Di tad-tad siya ng batikos ngayon sa mga kababaihan din. Actually, dapat kasuhan yan At di ba? Women's Day pa pala Ngayon ngayon. Kaya galit. Wrong timing talaga. Kaya Wrong galit sa timing kanya yung talaga. mga babae. Dapat yan may magsampa ng administrative case o kaya ng ethical complaint, di Para ba? sa ethics yata may magsasampa sa Dapat kanya. sampahan yan kasi sexual innuendo Pero usapan ni Corina Sanchez yan sa Pinky Web kahapon. Si Pinky Web, sinabi niya dapat merong magkaso sa ethics committee. Pero tinitingnan ko in defense, may mga kakampi din si Sontay, may mga nagtatanggol din sa kanya Sa totoong buhay daw, hindi naman daw talaga bastos si Sontay. Ano lang daw, Hindi, taken out of context Hindi lang. usapan dito yung totoong buhay. Kung ano yung sinabi niya, yun yung pinag-uusapan dito. Diba? Isipin mo si Ann Cortez, may asawa pa yun. Correct. Diba? Hindi niya na lang inisip yung Taken out of context, parang inulit niya rin sa mga ibang interviews after the hearings kahapon. In-interview siya nila dito sa TV5. Di ba? Tapos meron pa siyang iba't ibang interview pati sa GMA, ganun. Pero si Suntay bilib ka rin dyan bayani ng mga tanga ngayon yan. Bakit? Nanindigan sa katangahan ng mga TTS. Pinuri nga ni Pulong Napakatapang daw. At may paninindigan. Pinis na nakikinig sa atin, Sige pa, ipagtanggol niyo pa si Sontay. Si Rufus, hindi niya pinuri, di Pulong. Hindi. Nabanatan tuloy natin si Rufus. Kasi Hindi, kanina nanonood ako habang nagsasalita si Rufus, nakakabad trip. Masarap patuloy ng cellphone Kasi parang namang hindi din ng college show, di ba? Yung mga salita niya halatang parang nakapanig talaga kay Sara. By the way, kaya yung mga ka-BBM, si Palirings andun mismo sa hearing. Sa live hearing, nasa kongreso siya kanina. Tinama Kaya nakakapag-share siya ng mga ganyan. pa kaya ako sa TV, nagsalita si Ortega kaganina Ano ba sabi ni Ortega? Hindi, yung pinag-opening speech siya, kaya tumabit-tabi ako baka mabasa Ortega dahil sa akin Ano sabi? Nag-give ka yung camera? Oo, nakagip ako ng camera. Sa likod kasi ako ni Ortega. Dapat nagpa-cute ka? Hindi, wala silang filter doon. Di ka tulad dito. Oo. Okay mga kabibima, i-comment nyo dyan sa mga viewers natin ngayon kung anong masasabi nyo sa tagumpay ng taong bayan ngayon. Ang dami natin viewers ngayon, 54-1 ang bumoto ng mga kongresista. Kasi alam mo yung mga congressman, mga representante ng bawat syudad yan, bawat bayan. Kung ano yung boses nila, yun yung boses ng mga nasasakupan nila. Kaya 54 yung bumoto at isa lang yung nagpakabayani. Ibig sabihin yan, marami sa mga taong bayan ang gusto na malaman ang katotohanan dito sa impeachment ni VP Sara at malapit-lapit na po yun. Bago tayo lumipat sa ibang topic, gusto ko lang sabihin na itong hurdle natin o itong tagumpay natin sa Justice Committee ay umpisa pa lang. Ang next battleground po natin ay ang plenary.
no, pagbobotohan po ang magiging report ng Justice Committee sa plenary at dapat po at least no maka 105 congressman Yung 54, dagdagan na lang yun. madagdagan ng 51 para maging 105 congressman na pipirma sa impeachment ni VP Sara Duterte para may akyat sa Senado. Ngayon, dapat ipagpatuloy po natin ang pressure, pagpatuloy po natin ang pagko-call out sa mga congressmen na magdi-decide tungkol dito sa impeachment ni VP Sara at siguraduhin natin na talagang makarating sa Senado ang kanyang Ito impeachment. kung titingnan mo pagkumpara natin si Lenny at si Sara, talo talaga si Lenny kay Sara. Ngayon ko Si lang, Lenny talo. talo si Lenny. Sa- Ngayon ko saan lang level? napagtanto kasi si Sara, 2 beses may impeach, si Lenny hindi. Ah. Diba? First time in the history of the Pilipinas, isang vice president, 2 beses may impeach. Yan. Dito tayo sa pangalawang topic natin, dito kay Madriaga. May may nagtangka raw sa kanyang buhay kagabi. Bago sampahan ng kaso. Oo. Ngayon, kasi kung titingnan mo yung mga pangyayari rito kay Madriaga, itong yung nag-oath siya, yung nag-ano siya ng Affidavit. sinampahan siya nila chika ng kaso, cyber libel. Ngayon, kahapon, may nagtangka naman sa kanyang buhay. Siyempre, na-failed, hindi natuloy. Ngayon, kanina, sinampahan naman siya ni VP Sara ng kaso. Perjury. Oh, ngayon magtataka ka parang parang coordinated eh. Yung mga plano. Oo, kasi magtataka ka bakit nagsampa si VP Sara ng kaso. First time yan eh. Hindi nagsasampa ng kaso yan. first time Duterte. Parang mga Marcos yan, hindi Kasi nagsasampa ng kaso. Kung hindi nga yan nagsasampa ng kaso, kung mura-murahin ni Joe yan, hindi nagsasampa ng kaso eh. Kung titignan mo, maraming buwabatikos kay VP Sara. Pero dead ma lang siya. Siyempre, politiko siya eh. Pero eto kay Ramil Madriaga, dumating na siya ng punto na nagsampa na ng kaso para mapigilan daw yung mga pinagsasabi nito na kasinungalingan. Feeling ko Ano yan. Sige, sir. Parang threat yan or harassment para hindi niya ituloy ang kanyang Testimonya. No? testimonya or maghinay-hinay siya sa gusto niyang gawin. Kasi yung testamento niya, kasama na doon sa expected natin, isasama doon sa articles of impeachment ng House of Representatives. Di ba na pag-uusapan na nga na baka in one of the hearings, no, i-invite siya dyan para ipaliwanag niya. Kasi siya yung nakakaalam kung paano winaldas yung confidential funds. Siya nga raw ang missing link. Correct. At may mga ebidensya, may mga geotagging doon sa kanyang cellphones, may mga conversations na hawak ng korte. Mabigat Yung kanyang yun. mga Kung meron mga ganun, mabigat na ebidensya yun. Matidiin talaga siya dyan. So, kaya dapat protektahan siya ng BJMP. No, kung saan siya naka-detain or nakakulong. Dapat siyang protektahan. Kasi alam mo, palarista ka, Coffee, no? Takpan lang siya ng unan dyan. Pwedeng palabasin na binangungot. Correct. Yan yung mga diskarte niya. Mga diskarte. Halimbawa, Diskarte sa loob, no? Tatakpan lang ang unan yan. Mamatay yan. Paano yun? Wala na yung salaysay niya. Hindi. Wala na. Wala na Hindi yun. niya na kayang yun eh. Hindi niya na Patunayan. Wala na magpapatunay nun eh. Naku, ingatan niyo po si Madriaga kasi as long na sinampahan ng kaso yan ni VP Sara, seryoso yan. Pero mabuti na lang din, naglabas yung kanyang abogado na may banta sa buhay niya. At least kahit pa paano, call to action niya sa BJMP, sa kanilang kustodiya, na i-double up nila yung kanilang security, di ba? O paigtingin nila yung security doon kay Madriaga. Kasi napakabilis. Nakatali yan. Kung baga yung manok, nakatali yan. Mabilis mo lang matsuchugi yan eh. At dapat hindi lang tumitigil sa hepe ng BJMP doon sa lugar na yon. Dapat si Secretary John Vic Rimulya dahil under sa kanya BJMP, siya dapat ang magsiguro ng safety and protection ni Or baka pwedeng ilipat, di ba? Madriaga. Ilipat sa PNP Custodial Center. Mas maigting yung Pwede nga monitoring ilipat dyan. sa Manila Hotel yan eh. para talagang safe sa Manila Hotel eh. Ano kwarto, pre? Yung deluxe. Yung pinag-check na ni Ayam. Yung malamig. Isipin niyo, patawa-tawa tayo rito. Eto Pero kay totoo yan. Ramil Madriaga, seryoso po talaga to kasi syempre, ika nga, missing link, eto si Ramil Madriaga dyan sa impeachment ni VP Sara. Kaya siguro kinasuhan yan dahil siguro Intimidate. mabigat yung mga bibitawan salita niya pag nagsimula na ang hearing ni Madriaga. Kasi ni Sara, kasi nakapagtaka lang, bakit nagsampa si Sara ng kaso? Ngayon lang. Bakit ngayon lang? Akala ko ba, bloodbath? Diba? Bakit naging bakit naging na lang, bloodbath, di ba? Kasi pwede naman niya yan eh. Sagutin sa mismong impeachment hearings yan eh. Kung hindi totoo, di ba? Kung Hindi totoo. naninira lang. Oo. Diba? Ang problema dyan, kung may mga ebidensyang malalakas. May motibo yan. Oo. Siguradong may motibo si Oo. Sara Duterte. At tingnan nyo yung timing, di ba? Oh. Bakit
ngayon yung ipa-file yan? Kung kailan maghihiring na dyan sa House of Representatives at baka i-invite si Madriaga, bakit ngayon ka lang magsasampa ng kaso? Siguro isa sa strategy nila, they were hoping na umatras. Maareglo. Dahil material ang kanyang sasabihin, Mm. by intimidating him, no, they were hoping na umatras itong si Oo. Ramil Madriaga. Pero feeling ko, hindi atras yan. Oo. Naka-all out na yan sa tingin ko. Tingin Hindi ko din. atras, talagang palaban na rin yan si Madriaga. Kasi nating tulus, nakakulong na siya eh. Oo naman. Doon pa Ano ba pa siya bang- atras? Ano ba bang katakan yan? And sana, kasi ang alam ko, may pending application niya sa Witness Protection Program. Oh, Kung pwedeng mapabilis siya ng DOJ para kahit papano, tumindi yung protection ni Ramil Madriaga. tama. Oo, ayan. Asa tayo ng comment bago sa pangatlong ano natin, yan. Si Mark Mapa, mukhang makukulong na talaga si Piatos. O, tama. Ay si Sagitan, si Sir Sagitan, nakasama natin ito nung yung kay Imelda, no, launching ng kanta ni Imelda. Happy viewing po sa inyo, sir. Yan, nag-comment sa atin, no. Ito si Ralph Cano, defense ni Sara yon, Si sabi. Nathan Pineda, supporting dyan si Pebbles Talaquera. Kay Ramil Kay Madriaga. Ramil Madriaga kasi si Madriaga daw talaga ang meron alam. Asking siya to guard Ramil kasi meron death threat sa kanya. O, tama po. Ay, ito, Tama. fan ni Kakopi. Gwapo ni Kakopi. Pakikik nga ng mga ganyan. Ralph Cano, Parang Ralph nakasweet Cano. na may ganyan-ganyan. Bawal yan eh. Pakikik na yan. Bawal sa atin yan eh. Ang labo ng mata niya na. Cesar Civil, Unica, no, liars go to lake of fire for eternity. Revelation 21 verse 8. O, sabi ni Yoli, Binalay, Kabasan, yan. Sana yan. Bantayan natin ang impeachment ni Bibi Sara. From Tugigaraw. Yan Oo. ang nakikinig sa atin, no. Tagal naman, sabi naman, tagal naman mabawasan yun. Sayad ng Pinas, ha. Sabi ni Vicky, Wu,